Marami ngayong magagaling na rookies sa NBA. Andyan si Jaden Ivey, Keegan Murray, Jabari Smith, Paolo Banchero at yung iba pang mga na-draft talaga. Kahit yung napili ng Bulls na si Dalen Terry ay maganda rin ang pinapakita sa preseason. Pero yung isa talagang inaabangan kahit nung Summer League pa hanggang ngayon na maganda ang tinatakbo talaga ng game ay si Kenneth Lofton Jr., isang undrafted player. Sa history ng NBA, wala pang nananalo ng Rookie of the Year na isang undrafted. Ang pinakamalapit na manalo sana ng Rookie of the Year award na isang undrafted player ay si Kendrick Nunn noong 2020. Technically, matagal na siyang pumasok talaga sa NBA noong 2018 pa. Naglaro siya sa G League bago siya makakuha talaga ng kontrata sa Miami Heat noong 2019 nung papatapos na ang season. Pero hindi talaga siya naglaro noon agad. Kaya na-consider pa rin siyang rookie noong 2020 na hindi basta-basta ang mga nakasabayan noon ni Kendrick Nunn na mga rookies. Ito yung highly publicized na draft class ng 2019. Sina Zion, Ja Morant, RJ Barrett, DeAndre Hunter, Darius Garland, Jarrett Culver, Cam Reddish, Rui Hachimura at marami pang college player. Pero itong si Kendrick Nunn, meron na kasing advantage nun. Nakapaglaro na talaga siya sa G League at meron na rin siyang experience talaga about sa NBA basketball. Kaya umingay ang pangalan agad ni Kendrick Nunn dahil 40 points agad ang iniscore niya, ang pinakamataas sa preseason game sa last 20 years. Sa unang regular season game naman ni Kendrick Nunn, meron siyang 20 points versus Memphis. Si Ja Morant nasa 14 points ang ginawa nun. Hindi rin si Kendrick Nunn ang prize rookie noon ng Miami kundi si Tyler Hero. Pero si Kendrick Nunn ang nasa spotlight noon para sa Rookie of the Year discussion. Maganda rin naman ang nilalaro ni Hero pero mostly sa playoffs talaga siya nakakuha ng media attention. Sa first 20 games ni Kendrick Nunn, meron siyang 20 or more points. 4 na beses lang siyang umiscore ng below 10 points. Samantalang si Ja Morant naman, impressive din sa first 20 games niya. Hindi man siya nakalaro ng 3 games doon, meron naman siyang 9 na 20 or more points game. Nakapagtala din siya ng 30-point game versus Brooklyn Nets. Si Kendrick Nunn at Ja Morant din ang nasa rookie radar noon. Maraming magagaling na rookies na nagpapalitan din ng pwesto. Pero technically, si Zion yung nakasingit doon. Dapat hindi siya kasama sa all-rookie first team dahil hindi naman siya nakapaglaro ng at least 70% ng games sa regular season. Nasa 24 games pa siya doon. At yung ibang games doon, nalaro niya pa sa bubble na hindi kasama sa botohan. Si Zion, technically, 19 games lang talaga ang nalaro niya bago talaga pinutol ng NBA yung botohan at ang sinama lang doon yung bago talaga pumunta ng bubble. Pero dahil nga sa hype ni Zion ay nasama pa rin siya doon. Si Kendrick Nunn, Ja Morant, Brandon Clark, Eric Pascal at si Zion ang nasa all-rookie first team. Si Ja Morant ang nanalo ng Rookie of the Year. Na kung nagkataon na below 60 games si Ja Morant noon, si Kendrick Nunn ang mananalo ng Rookie of the Year. Malaki din naman kasi ang agwat talaga sa botohan kay Morant at kay Kendrick Nunn. Pero kung makikita nyo sa screen, meron pang bumoto kay Zion kahit hindi siya eligible doon. Yung boto na yon dapat napunta either kay Ja Morant or kay Kendrick Nunn. Ngayong taon naman, si Kenneth Lofton Jr. ang isa sa fan favorite na maganda nilalaro talaga niya nung Summer League hanggang preseason. Napanood ko na rin sa mga vlogs at ibang write-ups na possible Rookie of the Year. Pero ito kasi yan, ang Memphis ay may total na 18 players. 16 doon talaga ang guaranteed contract. 2 ang naka-exhibit 10. Kailangan pang magbawas ng Memphis ng at least 1 or 2 players dahil yung naka-exhibit 10 contract ay wala namang assurance yun sa roster. Ito yung isa sa pwedeng pumigil kay Kenneth Lofton Jr. para doon sa Rookie of the Year discussion. Dahil naka 2-way contract siya, maliit ang chance siyang makapasok doon. Limited games lang ang malalaro niya sa NBA pero pwedeng mabago yun kapag na-upgrade ang kontrata niya sa guaranteed. Nasa kanyang game na yun kung makakapasok talaga siya sa mismong lineup ng Memphis dahil nga marami din siyang kaposisyon doon. Pero hindi ko naman sinasabing imposible para kay Kenneth Lofton Jr. Ang pinakamalapit niyang makakuha ng ganong award na undrafted si Kendrick Nunn na ngayon nagbabalik sa Lakers naman. Ang Memphis maraming batang players dyan na meron din sila mga players na draft steal or trade steal. Hindi na rin kasi usapan ngayon kung pang ilang ka na draft dahil marami talagang undrafted ngayon ang magagaling at gold mine.
So hanggang dito muna ulit at hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to. Kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.